Hi mga langga, good morning! Kamusta pala kayong lahat? At para sa mga bago dito sa aking page, welcome po sa inyo. Ako nga pala si Jen at andito ako sa New Zealand. Nagtatrabaho bilang isang dairy farmer for almost 9 years na kasama ang aking asawa na si Mike. 2 months ago ay nanganak ako sa aming baby girl, kaya naman ako ay nasa maternity leave pa ngayon. Ang maternity leave dito sa New Zealand ay umaabot hanggang 1 taon. Kaya naman, sinusulit ko ang time na ito para maalagaan si baby. Ngayong umaga na ito ay maglalakad-lakad kami ni baby kasama si Papa papunta doon sa shed. Maganda ito para kay baby kasi makakakita siya ng bago sa kanyang paningin. Katulad na lang ng mga baka, ng mga tanim, at ng ibang mga tao. On our way doon sa shed ay nakita namin si Mike na pauwi sana siya sa bahay. Kaya naman tumigil muna kami sandali para mag-hi si baby kay daddy niya. Sobrang aliw na aliw si baby sa mga baka. Ito kasi ang unang beses na dadalhin ko siya dito sa shed at ito rin yung unang beses na makakikita siya ng baka. Ng malapitan. At nung nakita niya yung mga guya sa gilid, naku sobrang aliw na aliw siya. At kinakausap niya pa. Alam niyo naman kung nakafollow kayo sa akin na very talkative na si baby kahit na noong 1 buwan pa lang siya. At mas lalo na ngayon na 2 buwan na siya. Pumasok pala kami dito sa loob at kinausap lang namin si Fierce, yung isang kasamahan ni Mike dito sa trabaho, pero hindi ko na siya na-videohan kasi nagagata siya. Tapos lumabas na kami para ma-meet ni baby si Axel, yung pet na goat dito. Kung hindi niyo pa nakikita si Axel before sa aking mga videos, ito po pala si Axel. Siya po ay isang kambing na alaga ng dating nagmamanage dito sa farm. Hindi niya kasi madala si Axel sa bahay nila kaya naman iniwan niya na lang dito sa farm. Very useful naman din si Axel kasi siya yung ginagamit namin para mag-mow ng mga sahidling kasi hindi na siya nakakaya sa paglo-lawn mower. Anyway, after namin doon ay bumalik na kami dito sa bahay. Dito kami dumaan ni Papa sa may paddock. At dito, mas na-meet ni baby ng malapitan itong 4 na baka. Itong mga baka na ito ay pinapalaki at pinapataba for meat purposes. Anyway, kinabukasan mga langga, day off ni Mike at pupunta kami ngayon sa aking dentist. Dahil meron akong dentist appointment. Finally ay mapapabunot ko na yung ipin na sobrang nagbabother sa akin since nagbuntis ako. Nung pina-check up ko tong ipin ko sa dentist ko dati, nung buntis pa lang ako, inoferan niya ako na isave ko na lang daw yung ipin ko by doing a root canal. Kinonsider ko siya mga langga kaya naman nagantay muna ako hanggang sa makapanganak ako para naman mahaba yung panahon na makakapag-isip ako kung gagawin ko ba yung root canal. Hindi lang dahil mahal yung treatment na yon pero mukhang masakit din siya mga langga. Kaya naman pinag-isipan ko siyang mabuti at nag-research na rin ako sa mga possible na mangyayari in the long run. At hindi ko nagustuhan yung mga na-research ko. Kaya naman ngayon, I decided na ipabunot na lang talaga yung ngipin ko. Anyway, andito na tayo sa clinic mga langga. Yes, clinic po yan mga langga. Mukha lang siyang bahay pero ang loob niyan is clinic. Sobrang kinakabahan na ako at this point mga langga. Sa tanang buhay ko mga langga, ito pa lang yung pangalawang beses na magpapabunot talaga ako sa doktor. Kasi nung bata pa ako lang mismo yung nagbubunot ng ngipin ko. So after ng treatment mga langga, it took us an hour. Pero yung mismong pagbunot ng ipin ko is mabilis lang siya. At ito yung itsura ng ngipin ko mga langga. Sobrang haba niya. Molar teeth kasi siya mga langga, kaya sobrang haba. At after niyang binunot ay nagpa-bone graft din ako. Inoferan kasi ako ng dentist ko na baka in the future gusto kong magpa-implant. So kailangan kong magpa-bone graft ngayon mismo. At para na rin ma-save yung bone dito sa aking jaw. Kasi kapag ka nabunot daw yung molar, mayroong tsansa na mag-shrink yung space kung saan nanggaling yung binunot ng ngipin. Kaya naman nagpa-bone graft ako mga langga at nako, wala naman akong naramdaman na sakit pero after nito mga langga, doon na nag-kick in lahat ng sakit. At alam niyo ba kung magkano ang ginastos ko sa pagpapabunot ng ngipin dito sa New Zealand at sa pagpapabone graft? Mataginting lang naman ng $250 para sa pagpapabunot and $250 para sa pagpapabone graft. So, all in all ay gumastos ako ng $500 para sa pagpapabunot ng ngipin. Pero actually, nagdedepende naman siya sa kung saan ka nagpabunot at sa kung sino ang nagbunot ng ipin mo. So, after namin kumain mga langga ay nag-grocery lang kami kaunti. Tapos umuwi na kami sa bahay at nagpahinga. Tapos kinabukasan, medyo namagana yung mukha ko mga langga. Pero ayos lang kasi meron naman akong iniinom na gamot. Pumunta pala kami ngayon dito sa Farm Source. Dito kami bumibili ng mga farm gears, farm tools, mga farming equipment namin mga langga. At ipapakita ko sa inyo kung magkano yung presyo ng mga sinusuot namin ditong mga farm gear. Tulad na lang nitong overall na wet weather gear. Tumataginting lang naman na 12,426.48 ang isa nito mga langga. Pero nagdidepende din siya sa brand. Pero ang pinunta talaga namin dito ni Mike ay yung boots. Bibili kasi si Mike ng boots dahil yung sa kanya ay may butas na. So, tingnan natin kung magkano yung presyo ng mga gumboots dito mga langga. Anyway, yung mga gumboots dito mga langga ay yung mga makakapal, yung talagang long-lasting na magagamit mo. Tulad na lang nito.
Ito ang presyo niya ay umaabot ng $129.99. So, nagdidepende pa rin siya sa kung anong brand. Itong 4 ay umaabot ng $209.99. So, mas mapresyo itong 4 mga langga. Pero yung boots na yun mga langga ay maganda lang suotin during winter kasi makapal siya. Pero during summer naman, ako, sobrang init naman nun. At itong possum skin naman na medyas ay umaabot lang naman ng $28.99. So, almost 1,000 pesos. At maganda lang rin yung suotin during winter mga langga, during ng taglamig. Tapos itong jacket na ito, umaabot lang naman ng $329.99. At para naman sa over trouser or yung pambaba, umaabot siya ng $219.99. Pero kahit na ang mamahal ng mga farming gear dito mga langga, nakakasigurado ka naman na long-lasting siya. Ito namang Stony Creek na brand ay mas mahal siya. As you can see, umaabot ng $399.99 yung jacket at yung pangbaba ay umaabot ng $269.99. At ito namang brand na kay Waka ay mas mura kumpara dun sa mga pinakita ko kanina. Umaabot lang naman ng $284.99 ang kanyang jacket at umaabot ng $169.99 at $269.99 yung over trouser. Ang nabili naman ni Mike na boots ay umaabot ng $116.99 at kung i-convert siya into Philippine peso ay umaabot ng 3,929.22 pesos. Medyo mahal pero sigurado ka naman na magagamit mo talaga ng long lasting. Pag-uwi namin sa bahay ay binuksan ko na itong pomelo or yung buungon. At alam niyo ba kung magkano ang presyo nitong pomelo mga langga? Umaabot lang naman ng $15. So that's about 505 pesos mga langga. Ngayon ay ma-judge na natin ang lasa nito. Titingnan natin kung matamis ba ang pomelo na ito mga langga. Para malaman natin kung worth it ba yung binayaran natin sa lasa nitong pomelo na ito. Pag ganito kasi mga imported na mga produkto mga langga, inaasahan na talaga namin na sobrang mahal niya. Pero dahil nga hindi namin ito palaging nakakain, wala kaming magagawa kundi bilhin siya. Lalo pat nag-crave tayo nito mga langga. Anyway, hindi ko pala nabanggit kanina na pagkatapos lagyan ng bone graft ng ngipin ko, ay nilagyan siya ng membrane sa taas para makatulong daw sa paghihil ng sugat. Pagkatapos ay tinahi yung gums mga langga. So meron akong 2 stitches doon, kaya medyo masakit siya ngayon mga langga. Hindi ako pwedeng kumain ng mga solid foods, so nasa sabaw-sabaw muna yung mga kinakain natin ngayon. Meron palang mga nagko-comment sa akin, nung pinost ko yung pinabunot kong ngipin, tinatanong nila ako kung bakit daw ako nagpabunot ng ngipin, kapapanganak ko pa lang daw. Baka daw mabughat ako, hindi ko alam kung anong Tagalog ng bughat mga langga. Pero dito kasi sa New Zealand walang mga bughat-bughat. At bago naman po ako nagpabunot ng ngipin ay tinanong ko muna yung aking doktor kung kailan ako pwede magpabunot ng ngipin at kung pwede ba ako magpabunot ng ngipin since nagbe-breastfeed ako. At sabi ng doktor sa akin, pati ng midwife ko, pati ng nurse ko, wala naman daw problema. Tsaka so far mga langga, wala naman akong ibang nararamdaman. Kaya wag po kayong mag-alala mga langga, sobrang okay naman po magpabunot ng ngipin kahit nakapapanganak or kahit na nagbe-breastfeed kayo. Pero kung kayo personally ay nag-hesitate, mas mabuting tanungin nyo muna yung doktor nyo at do your own research na rin. Anyway, balik tayo sa lasa nitong pomelo mga langga. Naku, sobrang tamis mga langga. At wala pa siyang mga seeds. Kaya sulit na sulit kahit na medyo pricey siya. Anyway, yun lang yung ating vlog for today. Maraming salamat for watching. Please don't forget to follow, like, and share yung ating mga videos. And say hi by leaving a comment down below mga langga. Maraming salamat. God bless. Bye!